paalala sa ating mga viewers. Una, gumawa na po kayo ng kodigo o yung listahan ng mga iboboto ha. Pero tandaan, handwritten o printed lang ang listahan pwede po ninyong dalhin. Wag po yung yung binigay sa inyo ng kandidato. Please. Wag ilagay sa cellphone. Yes. Oo. Tapos magdala po kayo ng kahit anong valid ID sa voting precinct. Hindi kailangan voters ID ang dalhin, basta po yung yung may litrato nyo at saka merong pagkakakilanlan. Yung names at saka yung pinanggalingan. O third, bumoto sa loob na itinakdang voting hours. Dapat nasa presinto kayo. Ay, nandun kayo sa voting area bago magsara ito, no? Huwag tayo mag-Filipino time. Actually, huwag nyo nang hintayin na nandun kayo sa dulong-dulo pa. Pumunta na kayo na maaga. Wala namang pasok, di ba? Wala. Holiday, So, pwede nang idiretso. Yun po sinasabi ni Jovi na voting hours. Yan po ay 7 a.m. hanggang 7 p.m. Regular voting hours po yan para sa lahat ng ating mga botante. Kabilang na po yung mga miyembro ng ating vulnerable sectors. Pero, magbubukas ng 5 a.m. to 7 a.m. ang polling precinct pero exclusive lamang po ang voting hours na ito para po sa senior citizens, persons with disabilities at non-literate. O yung mga voters, ito po yung mga hirap magsulat, hindi makapagsulat, kailangan ng assistance, at saka po yung mga persons deprived of liberty at yung mga miyembro ng indigenous people groups. Yan. So again, kahit anong valid ID po maganda kung government ID. Pwede nyo pong dalhin sa presinto, pero hindi kailangang voters ID. Basta any valid ID. Paalala lang muli. O i-verify po ang iyong identity sa Election Day Computerized Voters List. Ang tawag dyan, ECVL. O sa Voter Registration Verification Machine, VRVM. So i-verify po ang iyong identity. Siguraduhin po, ito naman po sa balota, paalala po, siguraduhin walang marka at malinis ang balota. At kanina sinabi na nga po namin, dun sa black marker po na yon, siguraduhin na kapag nagmark po kayo dun sa mga iboboto nyo, dun po sa bilog, wag po sa labas. Markahan po ng mabuti. Kunin ang ballot secrecy folder at yung sinasabi nga nating marking pen. Kasi nga po, hindi nga po kailangan magdala ng mga ballpen o mga lapis dahil meron pong marking pen na ibibigay po sa inyo. O yan. Okay. Asan na ba tayo? Simula ngayon 2025. Mga kapatid yung pagmamarka natin. Ngayon pong 2025, kahit po 15% lamang nung bilog ang ma-shade, counted na po yan. Liit lang nun Pwedeng tuldok kasi marker yun Ganun lang yun. Pero napansin mo, Chiki, nung bumoto tayo, literal, di ba, na parang tuldukan mo lang nung pen. Parang markado na yung majority ng nung bilog. So, pwede po kahit simpleng tuldok lang. Pero paalala po ng COMELEC, mainam pa rin na i-shade ang bilog ng buo at maayos. Huwag lumampas, please. At huwag lagyan ng ibang marka, baka hindi mabilang. Tapos, ipasok po sa automated counting machine ang nasagutang balota. Tapos ibalik sa election inspector ang ballot secrecy folder at yung marking pen na ibibigay nga po sa inyo, no? So, kailangan nyo pong ibalik. Magpalagay ng indelible ink. Yung marka po sa ating mga kuko, di ba? Matapos bumoto. Wala kami. Hindi, walang nilagay. Pag absentee voters, wala. Wala rin. Wala. Para kasi may listahan lang, hindi ka makakapasok pag wala kang pangalan. Yeah, pag wala ka doon. So, wala kang pinakitang ID kasi doon yung... Well, anyway, madala mo kaming media ID. Sa San Juan ba kayo? Yes. Doon. I-check po ang detalye sa VVPAT or Voter Verified Paper Audit Trail o resibo. No? Kasi papakita yun sa inyo Parang sa atin pero hindi lumalabas sa EasyApp kasi hindi pa nga counted, di ba? Nasa envelopes pa lang. Pero pinakita naman, sinelyuhan yung sa absentee voters, pinakita talaga. O mga kapatid, ihulog ang VVPAT o resibo sa nakatakdang kahon o lagayan. Bukod sa magsisilbi itong supporting document ng COMELEC, gagamitin ito ng mga accredited citizens arm tulad ng PPCRV at NAMFREL para masigurong tama ang bilangan ng boto. Meron po kasi yung mga random auditing, counting. Kaya yung PPCRV kung minsan
basta pipili sila, no? Random count. I-double check, parallel. I-check yung manual, ko-compare doon sa lumabas sa automated machine to ensure na accurate Oo. Yeah. yung bilang. Okay. Okay. Ito po yung mga bawal naman na gawin sa pagboto. Sabi nga natin, bawal gumamit ng cellphone sa presinto. Bawal po mag-picture o mag-selfie kasama ang balota. Bawal pong ilabas ng presinto ang balota pagkatapos o habang bumoboto. O, ito yung paalala ni Chiki kanina. Hanggang 12 lang. Yung overvoting, wag po tayo mag-overvote. Ibig sabihin, sa senador po, again, pwedeng 12, pwedeng less than 12. Pwedeng hindi umabot po sa 12. So, hindi po kailangan pilitin ang mga sarili nating kumpletuhin yun. Kung ayaw naman po talaga natin iboto yung mga senador na yan o yung mga tumatakbo bilang senador. Okay, wag sumobra yung boto. Sa party list po, isa lang po, mga kapatid.